For today's topic, may nag-ask akin guys kung madali lang ba daw mag-affam kasi sa edad kong ito, meron na daw akong affam. So, first of all guys, based in my own experience, hindi talaga madaling mag-affam or maghanap ng affam. Kasi marami talaga mga scammer or bastos sa dating site or dating app. So, nag-start ako maghanap ng affam guys when I was 18 years old. So, that time guys, I was not very serious kasi nga, nag-aaral pa ako noon, just for fun lang naman sa akin noon na makipag-usap sa mga foreigner, kung ano talagang feeling na magka-foreigner ka, kasi nga nakita ko sa social media yung mga nag-affam, and of course, sa personal din na meron silang ka-meet up na affam. So, I was really interested sa mga foreigners that time guys. So, nung bata pa ko talaga guys, is interested na talaga ako mag-affam. Pero, nung nag-18 ako, hindi pa talaga ako masyado seryoso or interesado. Kasi nga, wala pa sa akin yung relationship. Medyo natatakot pa ako nun. So, in that time, guys, hindi ko pa alam yung mga dating apps. So, yung alam ko pa lang is yung mga dating sites sa Facebook, mga ganyan. So, una ko talaga is nag-join sa dating site sa Facebook. So, I tried na mag-join ako tapos introduce ko yung self ko. Tapos, meron naman mga foreigner guys na nagka-interest sa akin at nagme-message sa akin. So, hindi ko akalain guys na meron pala mga foreigner guys na sobrang bastos. Yung iba rin is scammer like that. So, nanghihingi sila ng pera sa akin. But, hindi sila makahingi ng pera sa akin guys kasi ano naman ibibigay ko sa kanila? Sabihin ko naman wala akong pera. Yun, mga bangko, wala ko nun. So, that time guys, meron din mga foreigner na nagsasabi na gusto daw nila ako, 18 pa daw ako. Ay, sabi ko, okay, parang nagsakay-sakay ka sa ilahang mga, you are just going to the flow guys, diba? Para makita mo talaga kung ano talaga mga foreigner, kung totoo ba na mabait yung mga foreigner. But I find out guys na hindi pala lahat ng foreigner ay mabait, responsible, or mga ganyan. So, I started guys na makag-chat-chat ko sa kanila. So, yung iba guys, gusto lang nila yung mga hubad na body, mga ganyan. Tapos, gusto nila pumunta sa Pilipinas guys is magbimbang agad. So, sabi ko sa sarili ko, bakit ganyan yung mga iniisip nila agad is bimbang agad kapag pupunta dito sa Pilipinas? So, I told myself na hindi naman sila kawalan. Bakit ko pa sila i-continue yung relationship ko for communication? Hindi talaga relationship na having boyfriend, no. Wala talaga sila ganyan. And then, nag-ask sila ng pictures, kung totoo ba talaga ako, mga ganyan. So, I sent my simple pictures, guys. For example, like, I was in the school, like that. After that, guys, parang give up ba? Kasi, parang halos bastos yung mga foreigner na nakilala ko noon. So, I blocked them. Hindi na ako nag-join ng dating site. And then, after that, guys, may magpa-pop up sa Facebook ko na mga dating site. So, mayroong mga foreigner doon, mga gwapo, mga ganyan. Pero, scammer pala. Ang hihingi ng pera. Pero, sa totoo lang, yung mga scammer, hindi talaga tunay na mga foreigner or mga puti. Kasi, mostly of them, guys, hindi lahat, guys, pero mostly of them is mga Indian, mga Pakistani, mga ganyan. Sabihin mo, video call, hindi nila ipapakita yung face nila. Kasi, alam nila na hindi yung mukha nila doon sa picture. So, after that, guys, is nag-give up na ako sa social media, sa dating site. So, ayaw ko na yun, guys. So, for fun lang talaga sa akin, guys, para mabait ako sa English, para maano talaga ako ba. And then, nakita ko yung dating app sa Facebook kasi may Filipina nag-share ng dating app. So, first na dating app na sinalihan ko, guys, is Locanto or dating app, na ganyan. So, I download that, guys. Marami talaga mga foreigner doon, guys, na marami talaga mga foreigners na taga USA, Canada, Australia, Europe, Poland, mga ganyan. So, after that, guys, so, I tried to chat them, guys. So, marami talagang seryoso, guys. Pero, sa buhay ko, guys, or sa akong self, guys, para lang naman sa akin, meron talaga akong rules. Kasi nga, yung family ko is traditional, tapos may family rules kami. So, number 1, guys, is no sex before marriage. Yun talaga yung rule ko, guys. Pero walang nakapasa dito, guys, kasi nga, gusto nila pumunta sa Pilipinas, mag-sleep together na kayo agad. O, ganyan. Number 2 is, pag pupunta sila sa sa Pilipinas is, meron talaga akong chaperon. I'm not alone. Kung makikita sa kanila, mga ganyan. Pangatlo is, dapat
hindi lang ako yung bibisitahin nila